Tayo po'y muling dumako sa kanyang mga salita sa ating pong series na malapit na pong matapos sa mga ilang linggo at ilang buwan dahil nasa chapter 13 na po tayo ng Book of Romans. Chapter 13 verses 1 to 10. Ating pong basahin, every person is to be in subjection to the governing authorities, for there's no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves, for rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have this? Do you have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Therefore, it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience sake. For because of this, you also pay a taxes, for rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to what is due to them, tax to those to whom tax is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Owe nothing to anyone except to love one another, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. For this, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. And if there is any other commandment, it is summed up in this saying, you shall love your neighbor as yourself. Love does not wrong to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin, humingi po tayo ng paggabay sa ating Panginoong Jesus. Panginoon, muli po kami lumalapit sa iyo sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat isang makikinig nito at nawa po, Panginoon, ay pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin. Gabayan niyo po kami at turuan din, Panginoon, at tulungan kung paano namin ito maisa sa buhay. Nawa, Panginoon, ay wala nga namang distraction sa aming kapaligiran, kundi mag-focus po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Gamitin niyo po ang iyong lingkod na magbabahagi nito at maibahagi po ng tama, ng nasa konteksto at malinaw. Purihin ka, in Jesus' name, Amen. So, meron pong tatlong institusyon na tinalaga po ang Diyos sa mundong ito. At bawat isa po sa kanila ay may mga antas ng pagpapasakop at sa kapangyarihan. Meron pong levels ng submission at ng authority. So, ito po yung tatlong institution na tinutukoy ko. Yung una ay yung family. So, the family is a small community of related people who have their interest, the mutual care of one another. So, meron doon pong, ito po yung maliit na komunidad or community ng magkakaugnay na mga tao na may interest sa isa't isa. So, meron po diyang fellowship, meron ding sharing, meron pong labor, meron provision. So, meron din pong submission at meron ding authority. Ang Diyos po yung um, nag-designate sa asawang lalaki or sa husband bilang ulo ng pamilya at ang asawa pong babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawa. So, bukod pa po yung iba pong inutos na yung asawang lalaki ibigin ng kanyang asawang babae. So, yung tinutukoy po dito sa family, yung order. So, andyan po yung head ng family is yung husband, then yung wife, yung magsasubmit sa husband. Then yung children are in turn to submit to the parents. So, hindi po baliktad hindi po yung parents na magsasubmit sa children. So, hindi po ganun ang order. So, this makes for a happy home. So, kapag wala po sa lugar o walang order, magkakaroon po ng
kalituhan at magkakaroon ng kaguluhan sa pamilya. So halimbawa, bumaliktad, yung husband ang nagsasubmit sa wife, tapos yung children, yung nasusunod din. So magulo po yung ganun. Hindi po ganun ang disenyo ng Panginoon sa family. Pangalawang institution is the church. So yung church naman po ay isang small community of believers in the Lord Jesus Christ. So meron silang pare-parehong interest sa worship at sa service sa ating Panginoon as well as mutual care to one another. So ang head po ng church, siyempre ang ating pong Panginoong Kristo. At ang buong church ay nagsasubmit sa kanyang leadership. Kasunod po nun, ang pastor, ang deacons, and other members of the congregation. So kapag ang Diyos po ang yung order ng Diyos ay na-maintain sa church, magkakaroon po ng meron pong blessing at merong harmony. Pero kapag yung order na po ito ay nilabag, magkakaroon po ng pagkakahati-hati at yung panghuli ay pagkasugat. Okay, marami pong masasaktan. Okay, at marami pong nangyaring ganyan sa church. No, kapag hindi naayos or hindi nagpa-under doon sa order ng ating Panginoon at tipo na maintain. At yung pangatlo ay yung government. So yung government po ay yung isang mas malaking community ng mga tao na pinagsama-sama sa ilalim ng central na pamumuno. So nasa kanila po bilang kanilang interes ang kapwa para sa kabutihan ng lahat, ng iba pa para sa mga mamamayan. So ang pagpapasakop ng mga mamamayan sa authority ng pamahalaan ay nagbubunga ng isang tahimik na lipunan. At dito po sa last three, sa tatlong institution na to, ay dito natin makikita yung ating verse na binasa sa verses 1 to 10. So dahil bahagi tayo ng isang sekular na lipunan, meron tayong ilang responsibilidad sa lipunang iyon. So sa chapter 12, so na yung natapos po natin last year, binanggit ni Pablo ang haba ng ating mga tungkulin sa spiritual at panlipunang antas. At dito naman sa chapter na to, sa chapter 13, ibinaling niya yung focus sa mga secular na mga bagay at kung paano tayo makikipag-ugnayan sa mga nasa labas ng simbahan. Lalo na po sa mga taong may pamamahala sa ating lipunan, ito yung isang pinakamahalagang bagay. At maglaan po tayo ng ilang minuto ngayong umaga para tingnan po natin ang secular na tungkulin ng mananampalataya or the believer's secular duty. Medyo ano po siya, no? Kasi ang this year, sa bagay, this year naman po yung yung election at medyo ano po to, pwede nating gawing guide sa ating pagboto. Okay, so tingnan natin yung ating duty sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan. Okay, simulan po natin sa point number 1, the submissive aspect of our duty. The submissive aspect of our duty or ang masunuring aspeto ng ating tungkulin. Sa verses 1 to 5. Basahin ko na lang po sa Tagalog mamaya at unti-untiin po natin yan. So, wala pong may gusto sa salitang submission or pagsunod. Pagkatapos ng lahat, gusto nating tayong lahat yung merong control. So, gayon pa man, kailangan nating matanto sa umagang ito na kadalasan ay hindi tayo ang may control. Lalo na sa buhay natin. Hindi tayo may control tulad nga po sinabi ko nung nakaraan sa year-end natin, si Lord yung may control ng lahat ng ating kinabukasan, ng kahit mamaya, siya ang may control ng lahat. Kahit yung nangyari ngayon, hindi rin natin control yung mga pangyayaring ito. At maging sa ating kapaligiran ay meron pong kung mayroong mang lugar kung saan ito ay totoo, ito ay sa mundo, sa paligid natin at lalo na sa gobyerno. So hindi natin siya kontrolado. So these verses clearly tells us that we have a duty to submit to the authority of the government. So meron po tayong tungkuling magpasakop sa authority ng ating pamahalaan. Bakit? Isa-isahin natin. Una,
is the command of God or ang utos ng Diyos sa verse 1a. Every person is to be in subjection to the governing authorities. Okay, so naalala ko lang no sa US kasi tapos na yung presidential election last year at nanalo uli si Donald Trump. Meron siyang um, isa sa batas at ipupush niya na gawing dalawang gender na lang sa US. Kasi ngayon napakaraming gender dun eh. Hindi na mabilang. Almost every year may bagong gender sa US. So gusto niyang ibalik yun. Tapos um, yung yung sanctity ng marriage ay bigyan ng kahalagahan. Okay, so yun ang kanyang ninanais sa kanyang pamumuno. So, kung sasaalang-alang natin yung klima ng politika sa Roma, balikan po natin itong nangyari, itong sa panahon ni Paul sa Roma. Nung sinulat po ni Pablo yung mga salitang ito. So, talagang kapansin-pansin yung political climate dito. So, ang Roma po ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Nero. So, kung familiar kayo kay Nero, isa siya sa pinakamasama sa mga emperador ng Roma. Kahit pinatay niya na ang sarili niyang ina at asawa. Okay, ganun siya kasing sama. Bukod doon, mas nakilala siya sa pagsisisi sa kanya sa isang trahedya na apoy na sumira sa Roma sa mga Kristiyano. Kasi marami siyang pinapatay or inexecute na mga mananampalataya sa Roma at nagresulta po yan ng tens of thousands na mga Christians dying via persecution. So sinunog lahat. Okay, ano yun? Maraming Kristiyano. Pero ito pong taong ito at sa kanyang pamahalaan na si Pablo ay nagbigay ng utos para sa katapatan. Okay, sa ganong sitwasyon no na persecuted ang mga mananampalataya noong panahon ni Nero, doon pa nag-issue si Pablo ng isang kautusan ng katapatan sa gobyerno. Paano mo isipin, no? Paano ka paano mo igagalang yung ganong pamahalaan na ikaw mismo yung gustong patayin? 'Di ba? Parang ang hirap isipin. Ganun, no? Paano ko yung ganun mangyari sa atin, no? Siguro hindi pa nga gano'n yung nangyayari, pero marami nang pumupunta sa kalye ng gusto ng panibagong presidente, panibagong pamamahala. Kaya pagdating ng election, maraming gustong tumakbo sa sa senatorial, sa governor, sa congressman kasi yung iba gusto talagang may baguhin sa ating bansa, sa ating bayan. So, syempre, walang, balikan natin si Nero, wala pong illusions si Pablo kay Nero. So, ang inuutos po dito ni Pablo ay hindi bulag na katapatan sa masasamang tao, kundi kusang pagsunod sa mga utos ng Diyos. So, hindi naman po yung tao ang susundin mo kundi yung pagsunod natin sa Diyos. Okay, mamaya, isa-isahin natin yan. So, ang utos na to, ay walang kinalaman sa pinuno at lahat ng bagay na may kinalaman sa spiritual na kalagayan ng mananampalataya. So ang utos ay simple at ang utos ay malinaw. Ang mga mananampalataya ay kusang magpapasakop sa mga sekular na autoridad. So believers are to willfully submit to secular authorities. So mamaya may mga example din dyan kung paano tayo magsasubmit sa ating authority. So marami pong problema dito. Sa gayon pa man, ito pa rin yung malinaw na utos ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tao. At gayon pa man, darating yung panahon na ang pagsuway sa sibil ay nasa ayos. So when the state comes to the place of trying to govern the conscience of man, then God is to be obeyed over the state. So kung ang estado or yung gobyerno daw ay dumating sa punto ng pagsisikap na pamahalaan ang budhi ng tao, kung gayon ang Diyos ay dapat sundin kaysa sa pamahalaan. So kapag sinabi ng pamahalaan, uh,
yung Soji Bill ma-approve. Okay, ibig sabihin nabigyan ng ng mataas na rights yung LGBTQ plus Pro Max. Okay, so ang gagawin dapat ng mga mananampalataya is kung yun ay kabaliktaran ng sinasabi ng salita ng Diyos, hindi tayo susunod sa estado kundi sa ating Panginoon. Okay, narito po yung katotohanang makikita natin dito. So kapag ang mga batas ng kapal ng pamahalaan ay hindi sumasalungat sa mga batas ng Diyos, kung gayon, ang pamahalaan ay dapat sundin ng walang tanong. Okay, kung nandoon naman, kung naaayon naman sa salita ng Diyos, yung utos ng pamahalaan. Halimbawa, wag pumatay, o nasa Bible naman yan. Wag kang magnakaw, wag kang mangalunya. So lahat ng yan, mga example lang yan ng naka-base sa Bible. Ibig sabihin, sundin daw natin yan ng walang katanungan. Gayunpaman, kapag ang pagsunod sa batas ng Estado ay pinipilit kang labagin ang malinaw na mga turo ng Diyos, kung gayon, sumunod tayo dapat sa Diyos anuman ang sabihin ng Estado. Anuman ang sabihin ng pamahalaan. So kung sa kabaliktaran naman, kung pinapasunod ka ng gobyerno na labagin mo yung sinasabi ng utos ng Diyos, kailangan sa Diyos pa rin tayo susunod at hindi sa sinasabi ng pamahalaan. So ito yung ginawa ng mga disciples nang sila ay tinawag sa harapan ng mga lokal na otoridad. Sa Acts chapter 5 verses 25 to 42, maging sa 1 Peter chapter 2 verse 13. Okay, so sila ay mas sumunod sa ating Panginoon kaysa sa pamahalaan. So maalala ko lang sa kay Daniel at sa kanyang mga tatlong kaibigan. Si Nebukadnezar, yun ang mamahala noon, ay nagtayo ng sarili niyang tore, no? Tapos may certain time na dapat sa ganitong oras haharap kayo doon kung nasaan man kayong lupalop ng lugar, haharap kayo sa pinaka tore na mataas sa tore ni Nebuchadnezzar at sasambahin niyo siya. Pero ang ginawa ni Daniel tsaka ng tatlo niyang kaibigan, sila ay nanalangin sa tunay na Diyos. At doon sila na persecute. So si Daniel ay nilagay sa Den of Lions. Okay, pero hindi naman siya nilapa ng mga leon. At yung tatlong magkakaibigan naman ay nilagay sa pugon. Pero hindi sila nasunog. Okay, so yung ito po yung example ng dapat at hindi dapat nating pagsunod sa pamahalaan. So pwede tayong sumunod sa batas ng pamahalaan kung yun ay naaayon sa salita ng Diyos, pero kung labag naman sa salita ng Diyos yung utos or yung batas ng ating pamahalaan, kailangan sumunod tayo sa Diyos, hindi sa kanila. Okay, yan po yung una. Pangalawa is the control of God sa verse 1b. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. So sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So dito natin makikita ang pagkontrol ng Diyos. So the reason these things are said is that God is a God who oversees the events of history. So ang Diyos po ang nangangasiwa sa mga pangyayari ng ating kasaysayan. Regardless kung sino man yung nasa kapangyarihan, they are there because the Lord has allowed it to be so, to fulfill His own purposes. So kahit sinong hari nandyan, sinong presidente nandyan, nandyan sila dahil pinahintulutan ito ng Panginoon upang matupad ang kanyang sariling layunin. Example, sa Israel na lang. Nung una yung Israel sa pamumuno ni King David, isa lang yung kaharian. Pero nung sumunod na yung kanyang mga anak, no? Hindi lahat ng mga sumunod na hari ay sumusunod sa Panginoon. At dumating pa yung time na nahati yung bansang Israel, nandiyan ng Israel tsaka yung Judah.
Okay, nahati sa dalawa. Okay? At yung mga hari doon, minsan paano, yung isang hari sumusunod sa Diyos, susunod na hari, hindi. Tapos minsan salitan, ganun. So ganun na nangyayari sa at yun ay naniniwala ako at based dun sa mga nakalagay sa Biblia, yun po ay pinahintulutan ng Diyos. So makikita po natin na hawak po ng Panginoon ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang sarili. And meron siyang he gives that power to whoever he wills and he does for his own purposes. So kung sino man yung kanyang itatayong hari or namamahala sa isang lugar, sa isang bansa, yun ang mangyayari. So may note po dito, if there's any lesson that is clear in the book, in is the book of Daniel, sa Daniel chapter 2 verse 21. At yung sinabi po sa Psalm 62 verse 11, the Lord holds all power within himself. So ano man yung uh, kapangyarihan ng isang hari, kapangyarihan ng isang presidente na namamahala, iyan ay galing sa Panginoon. At ang Diyos yung naglagay sila sa kanila diyan at sila po yung may pananagutan sa ating Panginoon. Okay, so dito sa Daniel 2:21 or in the history of Israel, it is the lesson that the Lord sets up and pulls down human governments at His discretion. God is in control. So, yung aral po dyan ay ang Diyos po yung nagtatayo at nagbabagsak ng pamahalaan ng tao ayon sa kanyang pagpapasya. Dahil ang Diyos po ang siyang may control, hindi tayo. So kahit yung sa US nga, 'di ba? Pangalawang beses na ni Donald Trump. So may isang beses lang na nag-skip ng pagkanyang presidency, tapos siya ulit. So sa ating bansa may siguro ilang beses nangyari din yung ganun. Lalo na sa local na yung naalala ko sa Pasay, yung si Cuneta. Ano yun, ilang taon yun. Hindi pa ako pinanganak, si Cuneta ng ano dun, mayor dun hanggang sa pinanganak ko, hanggang teenager yata ako si Cuneta. Tapos sumunod naman dun sila Calixto, yung vice niya dati. So yung Calixto naman, patapos yata yung lalaki, yung babae naman ngayon. So ano yun, nagiging dynasty naman. And I believe na yun po ay uh, inallow ng Lord para ipatupad yung kanyang naisin, yung kanyang will sa bawat isa sa atin. Okay, wala pong aksidente dyan. Ang Diyos po ang may control. Pangatlo, the counsel of God sa verses 2 to 4. So, sa mga katotohanan pong iyon na atin pong maiisip, we are left in the Lord's counsel of His people. So there are two basic ordinances God has in mind for us. So meron pong dalawang pangunahing ordinansa na nasa isip ng Diyos para sa atin. So yung una is the obey governmental laws sa verses 2 to 3. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves, for rulers are not a cause of fear for good behavior but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will praise from the same. So dahil ang mga pinuno ay namamahala sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Panginoon, so kung tayo po ay maghihimagsik laban sa pinuno ng ating bayan, kung ngayon tayo po ay talagang nagre-rebelde laban sa Panginoon. So nawa po yung mga mananampalataya ay hindi sila yung tayo, no? Hindi tayo yung nangunguna upang pabagsakin ang namamahala sa atin. Okay? Kasi sinasabi naman po ng Biblia, kapag tayo po ay hindi sumasang-ayon at nakipaglaban tayo sa gobyerno, tayo po ay nagre-rebelde din laban sa ating Diyos. So, syempre, kailangan natin tandaan na may pagkakaiba sa pagitan ng mga batas na katanggap-tanggap at mga batas naman na dapat baliwalain.
So ulitin ko po yung sinabi ko ng malinaw na prinsipyo sa salita ng Diyos ay ikaw at ikaw at ako ay dapat unahin ang salita ng Diyos sa ating listahan ng mga prioridad at pangalawa ang batas ng tao. So uunahin pa rin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung batas ng Diyos, kasunod na lang yung batas ng tao. Kapag sinasabi ng batas ng tao, um, salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos, uunahin natin sundin ang salita ng Diyos. So kapag ang batas po ng tao ay sumasalungat, yun nga po sa salita ng Diyos, kung gayon, ang salita po ng Diyos ay dapat sundin anuman ang kahihinatnan nito. So sinasabi po sa atin ni Pablo dito na ang mga pinuno ay hindi laban sa mga gumagawa ng mabuti. Meron bang halimbawa, tumawid ka sa tamang tawiran tapos hinuli ka pa. Wala namang ganun. At ang hinuhuli, yung hindi tumatawid sa tamang tawiran. Kaya nga po merong no jaywalking na nakalagay sa ibang kalye na bawal tumawid. Sa Pilipinas nga, nilalagyan pa nila wag tumawid, may namatay na dito. Okay, so yung ganun. Kailangan pantakutin para sumunod sa simpleng batas. Okay, so ang idea po dito ay hindi na igagalang ng mga tao yung ating mga paraan o yung ating mga gawa. Okay, so yung idea po dito is not that they will respect our ways or our works. So the spiritual end of our behavior is not what we are discussing, hindi yung ating behavior. So ang idea po dito is that when we follow the law of the land, we will be found in favor with our leader. So sa mga taong sumusunod sa batas, andun yung pabor sa atin ng mga namumuno sa ating bayan. Pero kapag tayo po ay lumabag sa batas ng tao, we will receive judgment. Kaya po may mga fine. Bawa, wag kang magtapon ng basura diyan. May fine, 500, 1,000. Siyempre, bakit ka bibigyan ng fine? Kasi hindi ka sumunod sa simpleng utos, simpleng batas. So there's a price to pay for breaking man's law. Okay, so Paul, naramdaman niya to personally. Sumunod sa utos ng Panginoon at nag-preach siya ng gospel even when man's law executed him for his efforts. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. Sabi po doon, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na to. Ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ng dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ng koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So, naranasan ni Paul yung bagay na to na sumunod siya sa batas ng Diyos at nangaral siya ng ebanghelyo at kahit pinatupad siya ng batas ng tao para sa kanyang pagsisikap. So pansinin po natin na walang paghatol sa estado mula kay Pablo kung ano siya, kahit na po siya ay malapit ng magdusa. Okay, pangalawa, observe governmental leaders. So bukod sa law or sa batas, tingnan naman natin yung leaders. Pagmasdan natin yung mga pinuno ng pamahalaan. Sabi po sa verse 4, for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. So sila yung mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So, nilinaw po ng Biblia na ang pamahalaan ay bisig ng Panginoon upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan.
So, ang paglakad sa hakbang kasama ng mga batas ng tao ay pagtamasa ng kapayapaan. Pero ang maghimagsik ay pagtamasa naman ng galit ng mga tao. So ito po yung ideyang mapag-iisipan na natin. So binigay po ng Diyos ang paghatol sa mga tao at nasa ilalim tayo ng obligasyon na sundin sila habang pinamumunuan nila ang ating bansa. So kahit na hindi tayo sumasang-ayon sa kung paano sila namumuno. So kung yung kanilang way ng pamamahala ay hindi katanggap-tanggap pero susunod tayo sa kanila dahil sila po yung inatasan ng ating Panginoon. Okay, so hindi yung sa kanilang way ng pamamahala. Okay, so meron tayong masasabi, halimbawa sa mga lugar na kung saan ay maayos yung daan, tapos ang gagawin ng pamahalaan daw is sisirain, tapos gagawin ulit, lalo na kung malapit ng eleksyon para mas talagay na may karatula doon. Ito yung proyekto ni Mayor ganito, ganyan. Okay, so mas maganda pa nga po kung nakalagay doon ito yung um, proyekto ng pamahalaang halimbawa Antipolo at nakalagay din dito na pupunta ang inyong tax. Okay, kasi sa tax naman talaga kinukuha 'yun. Okay, so 'yan po yung submissive aspect sa ating duty. So nandyan ang pag-observe natin sa mga batas ng gobyerno, pangalawa naman sa mga leaders ng gobyerno. Pangalawa is the supportive aspect of our duty. Yung ating pagsuportang aspeto ng ating duty. Ano man ang pwede nating support sa ating pamahalaan sa secular nating sa secular na ating kapaligiran? Our duty to render monetary support sa Romans 13:6, 7 to 8. So ang ating tungkulin na magbigay ng suporta sa pera. Sa pamahalaan to. So sabi po dito, for because of this, you also pay taxes, for rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing, render to all what is due them, tax to whom tax is due. So yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Pag-usapan natin ng tax. So yung mga talatang ito ay may kinalaman sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Alam niyo po ba lahat ng tao ay nagbabayad ng buwis. Kahit nga yung pagbili natin, bumili ka sa McDo. Pag nakita mo yung resibo, may tax yun. Bumili ka sa kahit saan dyan, may kasamang tax yung mga yan. Okay, so um, walang lusot. Sa mga nagtatrabaho, kasama sa payslip yung laging may bawas ng tax. So nakadepende yung kung gaano kalaki yung sweldo, ganun din kalaki yung tax mo. So ngayon walang tao sa siguro nakikinig sa atin ngayon na gustong magbayad ng kanilang mga tax. At sa totoo lang, sa mga buwis na binabayaran natin ay hindi kailangan, hindi ethical at illegal. So gayunpaman, obligado tayong bayaran sila gayunpaman. So bakit ba tayo nagtatax? Kasi yan yung ginagastos ng ating pamahalaan sa mga proyekto sa ating lipunan. So hindi ko nakita yung exact price or amount yung pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos itong magbagong taon. Pero nasa trilyon na yun. Yung pinaka-budget ng buong Pilipinas sa isang taon na darating sa 2025. So alam ko kasama doon yung mga pambayad sa mga utang ng Pilipinas sa World Bank. Okay, so kasi nga lahat naman ng hindi lang Pilipinas yung nakaranas um, ng inflation, kahit yung ibang bansa nakaranas ng inflation lalo na nung
since 2020, so 2025 na 5 years, after 5 years, siguro unti-unti pa lang bumabangon yung iba't ibang bansa. So sa tax kinukuha yung mga panggastos na yon, tapos yung mga tax na yun, hinahati-hati yan sa iba't ibang sangay ng ating gobyerno. So meron sa education, meron sa health, at sa kung saan pa man. Okay, so ganun yung nangyari sa ating tax. At yung iba po ay hindi ayaw magbayad ng tax, ang ginagawa sa mga nagdenegosyo, dinodoktor yung ano kung sa tax, o kaya iba hindi nagbabayad ng tax. So, pero obligado pa rin tayong bayaran yun. Okay, lahat tayo. So, syempre, karamihan sa mga tao ay naghahanap ng anumang paraan na magagawa nila upang makalabas sa pagbabayad ng kanilang mga buwis. Kahit nga po yung may sarili kang lupa, meron niyang tinatawag na amilyar, no? So tax pa rin 'yun. So kahit saan meron tax. So pero nais po ng Panginoon na bayaran natin ng mga buwis na dapat natin bayaran sa gobyerno. Maaring hindi natin 'to gusto, ngunit pinararangalan nito ang Panginoon. So gawin natin for the glory of God. Kasama 'yan sa verse na 'yon, do it all for the glory of God. Kahit na makita mo sa payslip na ang laki ng tax ko ngayon, for the glory of God. Diba? So kung saan man gamitin ng gobyerno yun, sila na po bahala doon. Pangalawa, bukod sa ating duty to render monetary support, meron din po tayong duty to render moral support. Sa verse 7b, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. So pagkatapos po ay bukod sa pagbabayad po ng buwis, inuutusan po tayong matakot or to fear and honor to those who have the rule over us. Kahit na sila po ay hindi ka-respeto, pero yung bilang person dahil sa kanilang posisyon, yung kanilang mga belief, yung kanilang mga action, we still owe them a debt of respect because of the position they occupy. So dapat ano pa rin yung respeto natin sa kanila dahil nandun sila sa posisyon na kanilang kinaupuan. So remember, they would not be serving there unless they had been allowed to by God. So kahit sino man sila, kahit sila ay corrupt man o hindi, um, immoral man o hindi, um, tandaan po natin na sila po'y nilagay dyan at nagsiserve sa taong bayan kung hindi po sila dahil sila po ay inalaw ng ating Panginoon. So therefore, respect given to those in authority is in effect respect given to God. So kapag sila po ay ating nirerespeto, yan po din po ay paggalang na binibigay natin sa Diyos. So number one is submissive aspect of our duty. Pangalawa is the supportive aspect of our duty. Pangatlo is the spiritual aspect of our duty. So, ano po ba tong spiritual na aspeto ng ating tungkulin? So, una, we are to be a liberated people. So, hindi to yung yung sobrang kalayaan. Ang sabi lang dito sa verse 8a, owe nothing to anyone except to love one another. So, wag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo ay magmahalan sa isa't isa. So yung talata pong ito ay nagsasabi sa atin na tayo ay walang taong pinagkakautangan. So mangyari pa, maaari tayong mabaha sa pananalapi. Ano pat nabibigatan tayo ng higit sa lahat ng pag-asa na maligtas. So dapat po tayong maging maingat sa bagay na yon. Gayunpaman, yung idea dito ay dapat tayong magbigay ng karangalan sa mga nararapat na karangalan at takot sa mga nararapat na takot. Kaugalian sa mga nararapat na kaugalian at buwis sa mga nararapat na buwis. Sinasabi po dito ni Pablo, lalo na sa verse na to, sa mga Kristiyanong Romano na dapat nilang tuparin ang bawat obligasyong panlipunan nang hindi nagkukulang. So ang utos para sa ating panahon at yung sa panahon nila ay hindi po na iba. Pareho lang yan. Tayo po ay nasa ilalim ng parehong obligasyon
na sundin ng mga pinuno ng ating bansa at ibigay sa kanila ang karangalan na nararapat sa kanila. So sang-ayon man tayo sa kanila o hindi man tayo sang-ayon, kaya naman tukuyin natin na sa ating mga puso na anuman ang gawin ng mga tao, pararangalan natin ang Diyos sa paraan ng ating pamumuhay. So, kung ano man yung gawin nila sa kanilang pamamahala, kung sumusunod ka sa kanila, yun po yung pagpaparangal natin sa ating Diyos. Yun yung ating paraan sa ating pamumuhay. Pangalawa, we are to be a loving people. Sa verse 8b hanggang 10. For this, he who loves his neighbor has fulfilled the law. For this, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. Ilan lang yan. If there is any other commandment, it is summed up in this saying, you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. So kung meron man tayong utang, yun po yung utang ng pagmamahal. So kapag mahal natin ang Diyos ayon sa nararapat, lagi nating mamahalin ng iba ayon sa nararapat. So kapag ito po ay totoo sa ating buhay, wala tayong magiging problema sa pagsunod sa mga batas ng ating bansa at paggalang sa mga karapatan, maging sa posisyon at pag-aari ng iba. Kung karapatan lang yung pag-uusapan, meron na pong human rights matagal ng panahon. Kaya nga merong CHR Commission on Human Rights. So kaya po yung iba pong mamabatas ay against dun sa SOGI bill kasi meron ng existing na batas tungkol sa human rights. Ang gusto kasi ng SOGI bill is mas mataas na na rights ng LGBT kaysa sa ibang tao na may masabi ka lang sa kanila tungkol sa kanilang paniniwala, pwede ka lang pakulong. Yung po yung nangyari sa US na meron pong mag-asawang Kristiyano na nagmamay-ari ng isang bakery tapos may nagpagawa sa kanila ng cake. Ito yung nagpagawa ng cake is dalawang lalaking magpapakasal. Tapos nag-against sila dun. Nag-decline sila sa request na yon. Ang ginawa, dinemanda sila. Nakulong sila pero sila po'y nanalo sa bandang huli. Dahil sa pinanindigan nila yung kanilang paniniwala na ang dapat na nagsasama o kinakasal is babae at lalaki. Hindi parehong lalaki, hindi parehong babae. So glory to God dahil nanalo sila sa kaso na yun. So ganun yung kinaayawan ng ibang mamabata sa atin kaya tumagal yan ng tumagal. So sana meron pang ibang magtanggol doon sa prinsipyo ng Biblia sa salita po ng ating Panginoon sa mga batas na against sa salita po ng Diyos. Tulad po nun. Okay, so kasi ay yung sa LGBT lagi nilang sinasabi na love wins. No, kahit magbahalan yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, pagmamahalan pa rin yun. Gina-justify nila dahil ang Diyos ay pag-ibig, mag-ibigan din sila na hindi naman ganun yung design ng ating Panginoon. So ito yung katotohanan ng sinusubukang ipahiwatig ni Jesus sa Mateo 22, 37 hanggang 39. Kapag natutunan nating magmahal tulad ng sa Diyos, natural tayong mamumuhay tulad ng Diyos. So, pagkatapos po ng lahat, sinabi din ni Jesus na malalaman ng sanlibutan ito ay na tayo po ay kanyang mga disipulo kapag maayos nating pinapakita ang katangian ng pag-ibig sa John 13:35. So kapag tayo pong mga mananampalataya ay nag-iibigan at nakita po yun ng mundo, yun po ay malalaman ng mundo na tayo po ay tunay na mga disciples ng ating Panginoon. So sinabi rin ng ating Diyos, ni Jesus, na ang tunay na pag-ibig ay laging napapakita ng sarili sa pagsunod sa John 14:15. So andun yung obedience.
pagpapakita yon ng genuine love at yun po yung nagmamanifest sa bawat mananampalataya. So tayo po ay dapat mga mananampalataya ay maging loving people. Hindi yung tayong laging nakikipag-away. No, so um, hindi naman ibig sabihin um, andun yung mga LGBT sa ating kapaligiran, aawayan naman lagi natin. Hindi ganun. Isa akong narinig na ano, ang sabi, di ko sure kung ano eh, um, pastor nagsabi nun na hindi sila against sa LGBT, um, sa mga gay, against sila doon sa merong um, ano to? Merong pagkagusto sa kapwa lalaki. Yun ang against. Pero doon sa tao hindi. Doon sa practice. At ganoon din yung aking paniniwala. Doon sa mga gay, okay, okay, may ibang gay na ano eh, hindi naman gumagawa ng ganun. So okay yun. Pero yung nagpa-practice ng same sex, okay? Yun yung against. Yung may gusto sa kapwa lalaki, gusto sa kapwa babae, yun yung ano, yun yung hindi tama. Okay? So, um, andun pa rin yung pag-ibig natin dapat. Okay? Hindi ibig sabihin na ganun sila, awayan natin. Andun pa rin dapat, ito nga sabi sa pangalawa, we are to be a loving people. Na nandun pa rin yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Hindi lang dahil tayo pinalaya ng ating Panginoon, dahil alam natin yung katotohanan, makikipag-away na tayo sa ibang tao. So habang tinitingnan po natin ang mundo sa ating kapaligiran, marami pong dahilan para mag-alala at masiraan tayo ng loob. Pero gayunpaman, kailangan nating maunawaan na ang kapangyarihang naroroon ay dahil sila ay inordena ng ating Panginoon. So sa makatwid, galang natin ang kanilang posisyon, parangalan sila bilang mga individual at sundin natin sila. Sapagkat kapag ginawa natin to, talagang magsasagawa tayo ng isang paglilingkod sa pagsamba para sa kaluwalhatian ng Diyos at pagpapakita sa ibang tao, sa iba pang bahagi ng mundong ito, kung paanong namumuhay ang mga taong maka-Diyos. Kapag ginawa natin to, pinararangalan natin ang ating Diyos, dinadakila natin si Yesu Kristo, at pinatutunayan na mga banal ang katotohanan at ang kanyang patotoo. Kaya ito po yung ating secular duty bilang mga mananampalataya. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa kayamanan ng iyong mga salita. Hindi lang to ah, pang hindi lang puro pang spiritual, to po'y um, practical na aming pong dapat gawin bilang mga Pilipino o bilang mga um, citizens ng bansang Pilipinas. O kung sino man yung mga nakikinig ngayon sa ibang bansa bilang citizen ng bansa nila. Lord, ito po yung pagpapaalala sa amin na meron po kaming obligasyon sa mga namumuno po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan, Panginoon, sa aspeto pong ito, na kahit po yung mga namumuno sa amin ay hindi naman maka-Diyos, yung kanilang mga ginagawa ay against sa salita mo, pero sila po ay may pananagutan sa iyo dahil kayo po yung nag-ordain sa kanila, kayo po, Panginoon, ng nag-allow na sila po ay maupo sa pwesto na yan at ang tanging magagawa po namin, Panginoon, inutos mo sa pamagitan ni Apostle Paul is sumunod sa kanila, sa mga batas na kanilang pinapatupad, lalong-lalo na, Panginoon, kung hindi naman po yun against sa mga salita mo. Pero, Panginoon, kapag yung batas na to ay against na sa prinsipyo ng iyong mga salita or against directly sa salita mo, Lord, sabi mo rin po sa iyong mga salita na mas susundin po namin kayo kaysa sa batas ng tao. Lord, give us wisdom and knowledge, Panginoon, lalo na po sa taon na to ay magaganap ang isang eleksyon na naman.
turuan mo po ang mga boboto sa mga ihahalal po nila, maging alisto, maging wais sa pagpili ng mga mamumuno. At nawa po Panginoon ay sa mga mananampalataya na maalala, Panginoon, ng mga sinabi mo dito sa mga verses na to, na bawat isa po sa amin ay may pananagutang at responsibilidad na mag-submit sa amin pong authority. Salamat po, O Diyos, at kayo po, O Diyos, ang siyang maluwalhati sa amin pong kalagitnaan. At maging sa amin pong pagbibigay, nawa po Panginoon ay salamat po una sa lahat dahil patuloy mo kaming pinagpala sa nakaraang taon.